hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po, ma'am. So, bago natin simulan ang ating klase ngayon is, pwede ba tayong tumayo at manalangin? Okay. So, bago kayo umupo is, pwede ba tignan muna ang inyong nasa ibabaw. Oh. So, maaari na kayong umupo. So, ang topic natin Start. ngayon is mag-check tayo ng attendance. Nurse Aida Masdan? Present. Rahima Sumlay? Present po. Narema Sulaiman? Present po. Berema Benito? Present. Rowena Macasilong? Absent po. Excuse me. So, Start. so ngayon is, sisimulan na natin ang ating talakayin. So, ang ating talakayin ngayon is ang ating paksa ngayon is bago natin yan sisimulan is Action. Oh. so bago natin na simulan ang ating topic ngayon is papakita muna natin ang ating layunin. So, inaasahan na sa pagtatapos ng ating aralin ay una is nailalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya, natataya ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Nasusuri ang ugnayan sa isa't isa ng mga bahaging bumuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. So, eto na yung paksa natin na paikot na daloy ng ekonomiya. Magpapakita ko ng isang larawan at sabihin kung Start. So, sabihin kung ano ang pagkahalintulad nito sa ekonomiya. So, isang sasakyan na kinakargahan ng petrolyo.
So, anong napapansin nyo sa isang larawan na ito? Ma'am, naglalagay ng gas. Okay. So, ang larawan nito is so kung ang sasakyan nito is nangangailangan ng petrolyo, so ang tao naman is ang katawan naman ng tao is nangangailangan ng dugo para umandar ang kanyang katawan. So, ang ekonomiya naman is nangangailangan ng kita o income para Go. so ito ay ang ekonomiya ay hindi aandar kung walang kitang may papasok sa daloy ng produkto at serbisyo, at kailangan lahat ng aspeto nito ay nadadaluyan ng kita na siya ring magtatakda ng panggagastos. At ngayon naman ay ang kahulugan na paikot ng daloy ng ekonomiya. Paikot na daloy ng ekonomiya o circular flow. So, ang paikot na daloy ng ekonomiya or circular flow ay binubuo ng dalawang sektor. So, paikot na daloy is, o circular flow is, ay binubuo ng dalawang sektor. So, ang dalawang sektor na yon is, ang sambahayan o household at ang bahay kalakal o care. So sa sambahayan naman is o household, dito sa sambahayan ay siya yung nagmamay-ari ng mga salit na produksyon. So, kagaya ng lupa, kapital, lakas panggawa, at entrepreneur. Samantala naman sa bahay kalakal is siya yung taga-produce at nagpo-proseso nito. So, parehong nagsasagawa ng pag-produce at pag-consumo ang dalawang ito na sambahayan at bahay kalakal. Ngunit upang mas malinaw sa atin ang pagkakaiba is sa atin ang pagkakaiba is
ipinagpapalagay na 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 ang sambahayan ang siyang magtataglay ng gawain bilang taga-konsumo. At ang bahay kalakal naman ay siyang taga-produce nito. So, upang mas maunawaan natin kung paano nga ba dumaloy ang kita sa loob ng ekonomiya, ay ating pag-aaralan ang 5 modelo na paikot na daloy ng pambansang ekonomiya. Modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. So, yan na yung 5 modelo na itatakil natin ngayon. So, ang unang larawan o unang modelo o ang ekonomiyang barter ang modelo o tinatawag na ang ekonomiyang barter. Dito magsisimula ang iba pang modelo na hanggang sa ika-5 modelo. Napapansin natin na ito rin ang pinakasimple dahil inilalarawan lang nito ang sambahayan at bahay kalakal. Kailangan ang bahay kalakal o yung mga firm, yung mga nagpuproduce ng mga salit na produksyon tulad ng lupa, lakas panggawa, kapital, at entrepreneur na isusupply ng sambahayan. Pagkatapos, gagawin itong produkto at serbisyo ng bahay kalakal at siya namang isusupply pabalik sa sambahayan. So, halimbawa, ang sambahayan is magbibigay lakas panggawa. Ang mga magulang ninyo na nagtatrabaho ngayon, itong lakas panggawa na ito ay empleyo o bibilhin ng bahay kalakal. So, halimbawa, ang inyong magulang nagtatrabaho sa isang factory, ang lakas paggawa na yun ay magagamit upang makabuo ng mga produkto at serbisyo. Sabihin na natin ang ibang bahay kalakal, ang ibang bahay kalakal naman ay ang nagproduce ng mga pagkain at ikukonsumo ngayon ng sambahayan. At ang mga pagkain na nagawa nito so ito din na pagkain na nagawa nito. So doon na natin makikita na umiikot
umiikot ang kita sa loob ng unang modelo. So, dito dumako naman tayo sa ikalawang modelo. O tinatawag natin ang ekonomiyang salapi. So sa ekonomiyang salapi is ito na yung gumagamit na ng salapi sa ekonomiya. So, malinaw na meron nang nadagdag dito sa ikalawang modelo. So ang nadagdag sa ikalawang modelo is pamilihan. Dito, ipinagbibili ng sambahayan ang mga salik na produksyon sa bahay kalakal, kapalit ng kita o pera. Halimbawa, kung ang sambahayan ay magpapaupa o magpapagamit ng lupa, kapalit nito ay makakatanggap sila ng renta. Kung pagbibili ng sambahayan, kung ipagbibili ng sambahayan ang kanyang lakas panggawa sa pamilihan, makakatanggap siya ng sahod. Kapalit nito, kung ibibenta niya ang kapital, ang kapalit nito ay interest, at kung siya ay maging isang entrepreneur, ang kapalit nito naman ay tubo. So, makikita natin na lahat ng ipinagbili ng sambahayan ng mga salik na produksyon ay naibabalik sa forma ng kita o sa forma ng pera. Three. Ngayon naman, dadako tayo sa ikatlong modelo. So, sa ikatlong modelo, simula ng pag-iimpok. Dito, lahat ng pagkakataon ay gugustuin ng mga nasa sambahayan na gastusin ang lahat ng kanilang kinita. May mga pagkakataon na magsisimula na silang mag-impok ang mga may mga pagkakataon na magsisimula na mag-impok ang mga nasa sambahayan. At dito na nagaganap ang paglabas ng kita sa daloy ng ekonomiya.
dito na nagaganap ang paglabas ng kita sa daloy ng sambahayan. Papunta sa bahay kalakal. Meron na pinupuntahan ang kita at ito na ang sanhi na hindi balansing daloy sa ekonomiya. At kapansin-pansin naman na meron naman dito sa ating ikatlong modelo na sektor ang naidagdag. Yun ang bangko. So, naidagdag sa ikatlong modelo ay ang bangko. Ang pangunahing institusyon ng nagkikater sa pangangailangan ng tao na mag-ipon o magtipo. So, mula sa ikalawang modelo na umiikot lamang ang kita o salapi sa pagitan ng sambahayan at bahay kalakal, ngayon naman, meron tayong tinatawag na leakage o outflow. So, lumalabas mula dito sa sambahayan yung kanilang kita na hindi nila gagastusin sa pangangailangan nila, kundi iipunin nila at ipapasok nila ito sa bangko. At ngayon, ang mga pera na nasa bangko ay pwedeng utangin o hiramin naman ng bahay kalakal. So, sa makatuwid, babalik muli ang pera na lumabas mula sa daloy na pumasok sa bangko. So, mag-i-inject o mag-inflow, papasok ulit sa bahay kalakal dahil gagamitin ito sa pamumuhunan. Inaasahan na kung magkano ang inimpok na siya rin maging pamumuhunan ng bahay kalakal, kaya balanse pa rin ang magiging daloy, kaya magiging balanse pa rin ang daloy ng kita sa ekonomiya. Ika-apat na modelo. O simula ng pagbabayad ng buwis. So, dito sa ika-apat na modelo is maliban sa pag-iimpok o pag-ipon, isa pang kabawasan sa kita ng sambahayan ay ang pagbabayad ng buwis. At ang buwis o tax is ay tawag sa sinisingil na halaga ng pamahalaan. So, nagsisilbing isa sa mga pinangangailangan ng pondo, lahat ng tao o negosyo ay nagbabayad ng buwis. So, yes, parehong nagbabayad ng buwis ang sambahayan at bahay kalakal. Pero ang bigat ng buwis ay higit na nararamdaman ng sambahayan kaysa sa bahay kalakal. Bakit? Kasi ang buwis ng bahay kalakal ay isinasali na nila sa komputasyon ng mga gastos nila doon sa finished product. In short,
kapag pinili ng mga tao sa sambahayan yung produkto sa bahay kalakal, kasama na ron yung tax o buwis. So therefore, ang nag-shoulder ng karamihan ng tax ay ang sambahayan. Ang bagong nadagdag na sektor sa ikapat na modelo ay ang pamahalaan. So, dahil ang pamahalaan nga ay ang naniningil ng buwis sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya nito. Tulad ng pag-impok, leakage din na may tuturing o outflow ang pagbabayad ng buwis sa daloy ng ekonomiya. Lumabas doon sa daloy sa pagitan ng sambayan at bahay kalakal yung ibinabayad ng tao sa buwis. Ngayon, paano babalik sa daloy ang pera na ito? Babalik lamang ito kung ang pondo na nakalap na pamahalaan sa pamamagitan ng buwis ay gagamitin nila para sa mga produkto na papakinabangan naman ng mga mamamayan. So, ang proyekto na gagawin ng pamahalaan is dayad na lamang ng eskwelahan. Kalsada at eskwelahan, kalsada at tulay. So, dapat din na bantayan ang pamahalaan na tinatawag nating externalities na externalities dala ng mga produksyon. Ito ay ang mga ibinubunga ng pagnenegosyo na hindi maaring maiwasan ngunit maaring mabawasan. Tapos, halimbawa ay ang polusyon dala ng ibang pabrika o ang Mrs. Corsal ng ibang nagmamanufacture. Gawain din ng pamahalaan ang bantayan nito upang hindi sumobra sa nararapat at hindi maabuso ang kalikasan dahil lang sa pagnanais makagawa ng produkto. Katulad na sa mga unang modelo. Inaasahang equal din, alin ang equal? Equal ang nasisingil na buwis at ang gastos ng pamahalaan para sa mga proyekto ito. So, dumako naman tayo sa ikalimang modelo. So, ang ikalimang modelo is at pinaka-complex na modelo sa lahat ng ito ay ang simula ng pag-aangkat. Walang ekonomiya, so pag-aangkat.
ekonomiya o walang bansa ang hindi umaangat sa ibang bansa. Ang pag-aangkat ay ang pagpili ng isang bansa ng mga produkto, serbisyo sa ibang bansa. Ngayon, para mas maintindihan natin, zoom in, produkto. Produkto, serbisyo sa ibang bansa. Ngayon, makikita natin dito ang panibagong sektor na idagdag sa modelo ay ang panlabas na sektor. So, ang pag-aangkat mula sa ibang bansa ay tinatawag din nating import. At ang import ay isang leakage o outflow. Go. Ay isang leakage. So, dahil kapag bumili ang bansa natin sa ibang bansa, ang bansa natin sa ibang bansa, ang salapi ay nawawala sa daloy nito at ipambabayad sa ibang bansa na siyang na siyang pinambilhan ng mga produkto at serbisyo na ito. So, ngunit tandaan natin na hindi maiwasan ang mga pag-aangkat dahil ngunit tandaan natin hindi maiwasan ang pag-aangkat dahil merong kakapusan. Meron talagang produkto na hindi natin kayang i-produce o merong kakapusan sa Start. Go. sa pagpo-produce. Start. Sa pagpo-produce sa ating bansa, at ito ang ating iniaangkat. So, leakage ang pag-aangkat na may pangangailangan kasi ang isang ekonomiya na hindi kaya tugunan ang ating local Start. tugunan ng ating local production. O minsan, mas madali na lang kasi bumili o mas murang bumili kaysa sa gumagawa. Isa pa ng sariling atin, minsan din ang pag-angkat o pag-import ay ng panlasa at kagustuhan ng tao, lalo na't ang mga Pilipino ay mayroong tinatawag nating colonial mentality. Start. Tinatawag nating colonial mentality o mataas na kaisipang colonial. Kaya malaki talaga ang porsyento ng pag-angkat o pag-import natin. So, dyan lang natatapos ang ating ikalimang modelo. Ngayon, at ngayon naman is ngayon naman is magkakaroon tayo ng pagsusulit. Go. Ngayon naman is
magkakaroon tayo ng pagsusulit. So, kumuha kayo ng 1/2. At sagutan nito ng sasagutan nito ng 5 minuto. Okay. Go. Sige, pwede na, maaari na kayong sumagot. Tapos na kayo, sige. Ngayon naman is isulat ninyo ang inyong takdang aralin. So, sulat nyo na at bibigyan ko kayo ng 5 minuto para matapos yan. Tapos niya ba isulat? Yes, ma'am. Sige. Ngayon ay tayo ay tumayo. So, goodbye. Goodbye. Pwede na kayong umuwi. Thank you, ma'am.